Mga katanungan tungkol sa batas, yan po ang ating pag-uusapan. Iba't ibang issue at mainit na usapin. Yan ang tatalakayin ng inyong nag-iisang kapuso sa batas. Attorney Gabby Concepcion. Take it away, Attorney. Kasalanan ba ang magmahal? Marami na ang nagtanong niyan. Isang lalaki nga ang sinaksak ng kanyang live-in partner sa maselang bahagi pa ng katawan. Pero ang biktima, hindi magsasampa ng kaso dahil mahal na mahal daw niya ang suspect. Yan ang pag-uusapan natin. Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Ask Attorney, attorney kapag physical na nagkakasakitan ng mag-asawa o magkarelasyon, pero piniling hindi magsampa ng kaso ang biktima, maaari bang ibang tao ang magsampa ng reklamo o kailangan na mismong biktima ang magsampa nito? Love hurts talaga, kung minsan literal ang love hurts. Kung minsan magtataka ka naman kung pag-ibig pa ba ang tawag dyan. Well, the quick answer is yes, opo, kahit away ng mag-asawa yan o ng magkasintahan, kung may krimen na nangyari, unless it's what is called a private crime, maaaring magsampa ng kaso yung pulis o ang ibang tao na may alam tungkol sa mga pangyayari. Kaya nga People of the Philippines ang title ng mga kasong kriminal dahil ang ultimate offended party sa mga krimen ay ang Estado, ang Pilipinas. Pero kailangan nga ba hindi pwedeng mag-file ng kaso unless gusto ng naagrabyado? Sa mga private crimes tulad halimbawa ng adultery o concubinage, mga kaso ng mga mag-asawa na nakipagtalik sa iba o may iba ng kinakasama at pati na rin ng acts of lasciviousness, sabi ng batas, masyadong personal at sensitive na mga kaso ito, mas gusto na lamang kasi ng asawa o ng biktima to suffer in silence kaysa isa publiko pa ito at magkaroon ng skandalo. So, sa private crime, hindi pwedeng mag-file ang ibang tao. Ask Attorney, paano kung sakaling iba ang magkakaso sa suspect, pwede ba siyang pigilan legally ng biktima? Iba naman talaga ang pagmamahal na yan, palagi na lang pinipigilan. Technically hindi, pero usually kung ang biktima ay hindi magko-cooperate, baka kasi mawalan kayo ng ebidensya kung kailangan na kailangan ang kanyang testimonya. Pero kung may ibang ebidensya, tuloy ang kaso. Ask Attorney, Attorney, may pagkakaiba ba ang proteksyon ng batas kung sakaling live-in pa lang ang setup ng magkarelasyon? Well, masasabi natin na as a general rule, mas type talaga ng batas at mas pinababara nito ang mga taong kasal. Alam natin halimbawa sa ilalim ng family code, mas maraming rights and privileges, ang babae at lalaki na kasal, pati na rin sa mga anak nila. Sa mga kriminal na kaso naman, hindi mo makakasuhan ang nangangaliwa o nang aabandona na live-in partner ng kasong adultery o concubinage dahil ito ay karapatang binibigay lamang sa mga mag-asawa. Pero kung ang pag-uusapan natin halimbawa ay violation ng Anti-Violence Against Women and Children sa ilalim ng Republic Act 9262, maaaring magkaso ang live-in partner na biktima ng karahasan, pati na nga ang mga nasa dating stage pa lamang pwede na mag-file ng kaso. Ang problema, hindi maaaring magkaso ang mga lalaki sa ilalim na ito dahil nga women and children lamang ang saklaw na to. So kawawa naman ang lalaking biktima dun sa ating video. So mas masarap magmahal kung nagkakaintindihan, lalo na kung hindi na aabot pa sa sakitan. So basta't usaping batas, bigyan nating linaw para sa kapayapaan ng isip o huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.